Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang 17 bahagi. Makalipas ang kalahating oras. Ubus na ang laman ng bote ni Achilles. Ubus na rin ang bote ni Sarah at pumipikit-pikit na ang mga mata nito. Kahit ang bote ni Yunjin ay ubus na rin. Pero hindi gaya ng magkapatid, hindi niya ininom ang laman ng bote na iyon. At least, hindi lahat. 2 baso lang yata. Itinapon na niya ang iba. At tuwing papasok sa CR, idinudura niya doon. Mahina ang alcohol tolerance ni Yunjin. Isa pa, hindi pwedeng lasing silang 3 na uuwi ng bahay. At least may matino dapat na isa sa kanila. Hindi lamang niya alam kung paano iuuwi ang magkapatid sa kalagayan ng mga ito. Hindi siya marunong mag-drive. Siya na lang dapat ang nagpakalasing at hindi si Sarah. Pero hindi niya magawang pigilan ng babae kanina. Determinado talaga ito na ubusin ang laman ng buong bote. Don't you find it weird being together after being separated and not seeing each other for over 5 years? Tanong ni Achilles habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Sarah. Umuntog ang noo ni Sarah sa mesa. Napatayo si Yunjin dahil sa pag-aalala. Nag-angat naman na mukha ang babae. Ha? Mukhang nalasing talaga ito. Nakatitig siya sa namumulang noon nito. Hindi naman. Sagot na lamang niya. Nung una, nag-aalala talaga si Yunjin. Pero himala ng mga himala, mas panatag ang loob niya ngayon. Sa totoo lang, mas nakakatulog pa siya ng maayos itong nakaraang mga araw kaysa sa lumipas na 5 taon. Talaga? Bakit? Kumunot bigla ang noo ni Achilles. Pero pumikit din ang mga mata. Si Sarah naman ay napasubsob na uli sa mesa. Umuwi na tayo. Mas sa sarili iyon, sinabi ni Yunjin. Kasi paano ba niya naiuwi ang magkapatid? Nagdesisyon siya na si Sarah na muna ang unang ibaba. Binuhat niya ang babae. Habang pababa ng hagdan, isiniksik nito ang mukha sa leeg niya. Muntik nang dumaplis ang kanyang paa. Nag-init agad ng mukha at leeg niya dahil sa mainit na buga ng hininga nito. Her soft and pliant body gave him unholy thoughts. Huwag kang titingin sa mukha niya. Huwag kang titingin sa mukha niya. Pagdating sa unang palapag ng clubhouse, ibinaba niya si Sarah sa ibabaw ng isang mesa. Inihiga niya ang babae roon. Umungol ito. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok na tumatakip sa mukha nito. Wrong move. Mukhang anghel si Sarah habang natutulog. Nakaawang ng bahagya ang mapapula nitong labi. Napalunok siya. Those lips had kissed him countless times. Not just on the mouth, but on the utterly intimate places as well. Dumako ang mga mata niya sa tiyan nito na lumabas dahil tumaas ang sweatshirt na suot. Napatayo ng tuwid si Yunjin. Parang nauuhaw siya sa nararamdaman at naiinitan. Hinila niya pababa ang sweatshirt na suot ng babae. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Bigla niyan sabi. Nagmamadali siyang umakyat sa 2nd floor para si Achilles naman ang tulungang makababa. Naabutan niya ang lalaki na nagsasalita na akala mo ay may kausap. Kuya, uuwi na tayo. Shh! Papikit-pikit ang mga mata nito. Hindi pa ako uuwi. Ewan, naiiling na inalalayan ito ni Yunjin na tumayo. Iniakbay niya ang balikat sa isang braso nito. Huwag kang masyadong malikot. Kuya, gugulong tayong 2 pababa ng hagdan. Bakit ba ang ingay mo? Busa naman ni Achilles. Mahigpit ang kanyang kapit sa balostre dahil baka biglang sumala ang paa ng bayaw. Pagbaba sa pinakahuling baitang, halos mapatid na ang hininga niya. Tinulungan niya makaupo ang lalaki sa mesa kung saan nakahiga si Sarah. Ano bang gagawin ko sa inyong magkapatid? Paano ko ba kayo maiuuwi? Hindi siya makapagmaneho. Hindi rin niya kayang iuwi ng sabay ang mga ito. Alang unahin muna niya si Sarah at iwan si Achilles sa clubhouse. Baka kung saan pa mapasuot ang kanyang bayaw. Pero hindi rin niya iiwan si Sarah sa ganoong kalagayan. Yunjin stared at her sleeping form. His heart fluttered. As if he was seeing her for the first time. Mukhang maganda ang gising mo ah. Natigil sa pagsipol si Yunjin habang nagluluto. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Achilles sa kusina. Nakasimangot ang lalaki at mukhang masama ang kanyang timpla.
Hindi na nakapagtataka iyon pagkatapos itong magpakalasing kahapon. Ang aga mo yatang nagising, tanong niya. Hindi sumagot si Achilles. Sa halip nagtimpleto ng kape at umupo. Maaga siyang nagising at hindi na nakatulog, kaya nagluto na lamang ng breakfast. Plano niyang gisingin na ang mga bata pagkaluto. You don't look so bad. Hindi ba uminom ka rin naman? Maya-maya hindi nakatiis sa tanong ng bayaw niya. Kaunti lang yung ininom ko. Kung uminom din ako ng marami, hindi na sana tayo nakauwi. Isa pa yan, paano mo kami naiuwi ni Sarah? Nag-drive ka ba? Tinawagan ko si Luke, gamit yung cellphone mo. Hindi mo ba natatandaan? Sina Luke at Shara ang unang naisip ni Yunjin kahapon. Dumating naman ang mag-asawa at tinulungan siyang maiuwi sina Achilles at Sarah. Pinagtulungan ni na Luke at Shara na maipasok sa kwarto si Achilles. Binuhat naman ni Yunjin si Sarah paakyat sa kwarto nito. Kwarto rin nila dati nung mag-asawa pa sila. Habang nagluluto, pasulyap-sulyap si Yunjin sa bayaw. Parang wala sa loob nito ang pag-inom ng kape. Kung nahihirapan ang ate niya, ay nahihirapan din ito. Alam ko kung nasan si ate. Hindi na siya nakatiis pa. Nang hindi sumagot si Achilles, unilit niya ang sinabi. I heard you the first time. Mahihimigan ang inis sa boses nito. Hindi mo ba itinatanong kung saan? Humugot ito ng malalim na paghinga bago tumingin sa kanya. Pagkatapos ay pupuntahan ko siya? Pipilitin ko na bumalik? Ayokong gawin sa kanya yon. Gusto ko na kapag bumalik siya rito ay dahil gusto niya. Dahil pinipili niya kami ng mga anak niya. Hindi lang dahil pinipilit ko siya. Naiintindihan niya. Ipinagpatuloy ni Yunjin ang pagluluto. Kahit na nakakaramdam ng lungkot. Hindi sapat yon para masira ng tuluyan ang kanyang mood. Maganda talaga yung mood niya dahil sa nangyari ng nagdaang gabi. May ngiting sumilay sa mga labi niya sa pag-aakala at sa mga alaala nangyari. Sigurado ka bang kaya mo na si Sarah? Tanong ni Shara. Parang namumula ka na rin. Kaunti lang naman yung nainom ko. Sagot ni Yunjin. Si Kuya Achilles na lang yung asikasuhin niyo. Ako na ang bahala kay Sarah. Inalalayan na nga ng mag-asawang Luke at Shara. Papasok ng bahay si Achilles. Si Yunjin naman ay binuhat na si Sarah. Mas bumigat pa ang babae dahil walang malay. Habol na niya ang paghinga ng mag-aakyat ito. Nahirapan din siyang buksan ang pinto ng kwarto nito. Nang maitulak iyon pabukas, idiretso niya agad ang babae sa kama at inihiga. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Halos walang nagbago. Ang posisyon lang ng kama at closet ang naiba. Pero iyon pa rin ang kwarto nila dati. Ibinalik ni Yunjin ang paningin kay Sarah. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Wala siyang ibang naririnig kundi ang nakabibingin tunog lang ng tibok ng kanyang puso. Darating pa kaya ang panahon na tingnan niya si Sarah nang hindi sisir ko ang puso na parang lalabas na sa loob ng kanyang dibdib. Kumikibot-kibot ang labi ng babae na parang may sinasabi. Inilapit niya ang mukha para marinig ang sinasabi nito. Mas lumakas ang pagbulong-bulong nito kaya mas lumapit pa siya. Sarah, biglang bumukas ang pinto. Sa sobrang gulat, napaatras siya at nahulog sa sahig. Nagmamadali siyang tumayo at tumingin kay Shara. Tinitingnan ko lang kung okay si Sarah. Mukhang okay naman, sabi ng babae. Tumikim siya. Oo, okay naman. Si Kuya, nasa kwarto na. Naiayos na namin ni Luke. Ikaw nang bahala kay Sarah ha. Inosenteng dagdag ni Shara. Oo, okay, ako nang bahala. Sagot niya. Kahit hindi nakikita ang sarili, alam ni Yunjin na namumula ang kanyang mukha. Well, that was stupid. Namumula talaga siya dahil sa nainom na alak. Siguro ay dapat niyang ipagpasalamat na nakainom siya. Nang lumabas si Shara, iniwan nitong nakabukas ang pinto. And thank you very much for that. Ibinalik ni Yunjin ang tingin kay Sarah. Dapat ay lumabas na siya. Hindi safe na naroon siya. Kung ano-ano ang naiisip niya kapag napapatingin sa mga labi ng dating asawa. Pero biglang bumangon ng babae. Sapon nito ang bibig ng bumaba ng kama at pakapang pumunta sa CR. Nakasunod agad si Yunjin. Yumuko si Sarah sa sink at sumuka ng sumuka. Hinawakan naman niya ang buhok nito palayo sa mukha. Habang ang isang kamay naman ay hinahagod ang likod nito. Nang makasuka na, sumuray si Sarah na parang babagsak. Binuhat ito ni Yunjin at ibinalik sa kama. Pero magkalapat,
niya sa kama, bigla na naman itong bumangon at bumalik sa CR. Kung pwede lang na ipasa na lang iyon ni Sarah sa kanya, ginawa niya na. Yunjin made a mental note not to make her drink again. Siya na lang ang iinom ng lahat ng gustong inumin ni Achilles sa susunod. Pilit na idinidilat ni Sarah mga mata, pero nawalan ito ng malay kaya binuhat uli niya. Kumuha siya ng towel at tinuyo ang mukha nito, pero nabasa na rin ang damit ng babae. Nagdadalawang isip siya kung tatawagin si Manang Yoli para tulungan si Sarah, pero baka tulog na ang matandang babae. Pagod din ito sa pag-aalaga sa dalawa niyang pamangkin, kaya hinumutan na lamang ni si Sarah saka hinubad ang suot nito. Pinalitan din niya ito ng damit sa ilalim ng kumot. Kahit malamig naman, pawis na pawis siya nang matapos bihisan ng dating asawa. Pagkatapos bihisan, dapat na umalis na siya at magpunta sa kwarto, pero hindi niya magawa. Gusto pa niyang titigan ng malaya si Sarah. Baka hindi na siya magkaroon ng ganoong pagkakataon, kaya susulitin na niya ngayon. Nakatagilid ito kaya humiga rin siya ng patagilid para magkaharap sila. Yunjin wanted to trace her face using his fingers, but he was afraid he might wake her up. Nagkasya na lamang siya na nai-imagine na dinadama ng mga daliri ang makikinis na noo ni Sarah. Bumaba ang mga daliri niya papunta sa ilong ng babae. Naalala niya noon na sa tuwing gigising sa umaga, pinagkikiskis niya ang mga ilong nila bago. Bumaba ang kanyang tingin papunta sa mapupula nitong mga labi na nakaawang panambahagya. Sa imahinasyon, pagkatapos pagkiskisin ng mga ilong, hinahalikan niya ang mga labi ni Sarah. Hinahalikan niya ito hanggang sa gusto niya. Hanggang sa pareho na silang pangapusan ng hininga, hanggang sa halos magsugat na ang mga labi nila. Parang may malakas na persang humihila kay Yunjin palapit sa babae, para halikan at yakapin ito. Bigla siyang napabangon. Halos mahulog siya dahil sa pagmamadaling makababa ng kama. Kung hindi gagawin yon, siguradong hindi niya mapipigil ang sarili. Yunjin. Napalunok siya. Gising na ba ito? Bumalik siya sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Sarah? Unti-unting dumilat ang namumungay ng mga mata ng babae. Na magtama ang mga mata nila, may munting ngiti na sumilay sa mga labi nito. Panaginip to, diba? Ganon din ang gusto kong isipin. Sagot niya, para naman kasi talagang panaginip lang. Ngayon lang nangyari to. Yung nakakausap kita sa panaginip. Mahigpit ang kapit ni Yunjin sa bedsheet para lang huwag niya itong mahawakan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Sunod-sunod na tumango si Sarah pero pumipikit na rin ang mga mata. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako galit sa'yo. Na-realize ko ngayon lang mismo. Ngayon lang talaga. I just like the thought of being angry. Angry at you. It takes off the feeling of guilt. Pero mali yun. Kaya, Yunjin, hindi ako galit. Hindi ka na dapat pang mag-guilty. Hindi na niya natiis pa. Ipinatong niya ang kamay sa kamay nito. And I've really missed you. Ex-husband. Naramdaman na lamang ni Yunjin na basa ang pisngi. Pinahid niya ang luha ang pisngi bago siya bumaba ng kama. Hindi niya deserve yon, pero parang may nabunot na kutsilyong nakatarak sa kanyang puso. I've missed you too, love. I've missed you very much. Hindi mo ba narinig, Yunjin? Napakurap siya. Saka palang luminaw sa paningin niya si Achilles na nakatingin sa kanya. Ano nga uli? Huwag na nga lang. Hindi naman importante. Kukulitin sana niya ang bayaw, pero sa sulok ng mga mata, nakita niyang may pumasok sa loob ng kusina. Na makita kung sino yon, parang umakyat ang puso niya papunta sa lalamunan. And I've really missed you, ex-husband. The moment Yunjin realized he had never really gotten over her. He would never get over her. He would always be in love with her.